Nabuhay ang pangalan ng Algerian professional boxer at Olympic gold medalist na si Iman Khelif matapos questionin ang kanyang kasarian. Pero kahit na napatunayang biological female si Iman, nananatili ang mga akusasyon laban sa boxer. Ayon sa endocrinologist na si Dr. Antonio Faltado Jr., hindi na bago sa sports ang mga ganitong usapin sa sexual development. Actually, in the previous years, yung sa mga nakaraang mga Olympics, meron tayong yung mga medyo high profile, no, yung si Caster Semenya of South Africa. I think sprinter siya. Parang they found out na mataas yung kanyang testosterone levels, no, more. Although they were raised and born as female, parang yung chromosomes nila is XY pa din. Ang ating kasarian ay nakadepende sa tinatawag nating chromosomes, XX para sa babae at XY para sa lalaki. Habang ang sinasabi ni Doc na testosterone ay hormone na makikita sa parehong kasarian, ngunit karaniwang mas mataas ito sa lalaki. Ang normal o physiologic testosterone level sa babae ay umiikot sa 0.5 hanggang 2.4 nanomoles per liter. At ang nakita umano kina Iman at Caster ay mas mataas dyan. Yun nga lang, sa sport na boxing kung saan lumahok si Iman, seryosong usapin ng testosterone levels. Pero paglilinaw ni Doc, wala pang patunay na mas may advantage ang mga babaeng nakararanas nito. I think in terms of testosterone levels, there are several studies na maraming na conflicting yung results. Okay? So may sinasabi na it enhance your performance or sometimes it does not correlate with your sports performance, no? Kailangan ng mas pag-aralan pa. No, I think there are other factors aside from testosterone that can, enhance your sports performance, no? Una na rin kinundena ng International Olympic Committee ang mga hate speech laban kina Iman dahil sa umano'y flawed testing na ginawa ng ibang organisasyon noon sa kanya. Kaya payo ni Doc sa mga nalilito. And then for the public naman, siguro let's not be judgmental sa mga athletes na ito kasi they were born and they identified sa sex at birth nila. Kaya mga kapatid, bago pangunahan ng isang bagay, let's take our time to double check at huwag agad maniwala sa mga haka-haka. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.